Filipos chapter 3 verses 12 to 16. Basahin po natin. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Kung papaanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga, tayong mga nasa hustong gulang, yung mga matured na mananampalataya, ay magkaroon ng parehong kaisipan. At kung iba ang iyong iniisip tungkol sa anumang bagay, ito rin ay ipahayag sa inyo ng Diyos. Lamang panghawakan natin ang ating naabot na. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kinikilala po namin na sa aming mga sarili, hindi po namin kayang unawain, i-apply ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga buhay. Nagdidepende kami sa iyong Holy Spirit upang magkaroon po ng, makita namin ang relevance ng iyong mga salita. Magkaroon kami ng liwanag, Panginoon, na maunawaan at kalakasan na i-apply ang iyong mga salita sa aming mga buhay at magbunga ito ng Christ-likeness sa amin para sa glory ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Inilalarawan ni Apostol Pablo ang buhay ng isang mananampalataya na kamukha ng isang takbuhin, ng isang race. At ang isang Kristiyano ay isang runner, mananakbo. Sa mga salitang ginamit ni Pablo na kamukha ng I press on, I strain forward, nagsisikap ako. Pinapakita sa atin ang effort na kailangan upang makamit natin ang spiritual maturity, ang maging kawangis ng ating Panginoong Yesus. At ang spiritual maturity na ito ay bunga ng spiritual life na itinanim sa atin ng Holy Spirit, sa atin na mananampalataya. Sa Mateo chapter 11 verse 12, ang sabi ng ating Panginoong Yesus mula sa mga araw ni Juan na taga-bautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok at sinasakop ng mga taong mararahas. Alam niyo po ba, ang tinutukoy ng ating Panginoong Yesus dito ay kamukha ng tinutukoy ni Apostol Pablo na sa kanyang pananampalataya, pagiging Kristiyano, ay nagpapatuloy siya, nagsisikap siya. Ito ang tinatawag na holy violence. Magkakaroon tayo ng mas malinaw na picture kung ma-remind tayo sa Mark chapter 2, verse 4. Dinala ng mga magkakaibigan ang isang paralitiko sa ating Panginoong Yesus. Nung una, hindi sila makapasok sa tahanan kung nasaan ang ating Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, hindi sila basta-basta sumuko. Ang ginawa ng mga magkakaibigang ito, dumaan sila sa bubong ng bahay, binaklas yung bubong, at ibinaba paunti-unti ang paralitiko na kaibigan nila sa harapan ng Panginoong Yesus. Ito ang klase ng effort, maximum effort, na merong kasamang holy violence, na sinasabi po ni Apostol Pablo na kinakailangan upang tayo po ay mag-grow sa ating
pananampalataya. Kailangan na maging mapilit tayo sa pagpupursige. Kailangan makita sa atin ang holy and gracious violence sa ating pagsisikap na makamit natin ang Christ likeness. Itinatama nito ang maling kaisipan na dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus at hindi ng mabuting gawa, magiging passive tayo sa ating buhay pananampalataya. Ito yung naririnig nating katuruan na let go and let God. Ang ibig sabihin, wala tayong gagawin, ang Panginoon lamang ang kikilos sa ating mga buhay. Mali po ang ganong klaseng katuruan. Yung iba naman, sa takot nila sa legalism, natakot na masabi na sila ay nagsisikap upang mabili nila ang pabor ng Diyos, napipigilan silang ibigay ang kanilang maximum effort upang sila po ay mag-grow sa kanilang pananampalataya. Si Apostol Pablo po, pagkatapos niyang ilahad kung papaano siya niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus, na dati ay nagsisikap siya na sundin ang mga kautusan ni Moses upang magkaroon siya ng katwiran, upang tanggapin siya ng Panginoon, upang mabili niya ang kanyang kaligtasan, bigla niyang nakita na ang mga bagay na dating nakikita niya na pakinabang, nakita niya ngayon na basura. Makamit lamang niya ang katwiran na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Pagkatapos niyang manampalataya sa ating text, pagkatapos ng mahigit 30 years na pagiging Kristiyano, ay nagsisikap pa rin siya upang mag-grow sa kanyang pananampalataya. Hindi siya naging passive, hindi siya nagpapabaya. Actually, makikita natin kay Pablo na sa pagkakaroon niya ng malalim na kaalaman patungkol sa gospel, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Alam niyo po ba, ito ang nagtulak sa kanya na magsikap, ibigay ang kanyang maximum effort, hindi para maligtas, kundi para maisapamuhay niya ang katwiran na ipinasuot sa kanya ng Panginoon. Tama na kailangan nating bantayan na hindi tayo mahulog sa legalism. Ito yung paraan ng pamumuhay na nagsisikap tayo upang makontrol natin ang Diyos, upang i-bless tayo ng Panginoon, upang ma-earn natin ang blessings ng Diyos. Ito ay isang insulto sa Diyos na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Yesus, para sa atin na hindi karapat-dapat upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kailangan nating iwasan ang legalism. Sa kabilang banda naman, kung maunawaan natin ng malinaw ang gospel, ang mabuting balita, na niligtas tayo ng Panginoon sa kabila ng pagiging makasalanan natin, magbubunga ito ng gratitude at security sa atin. Na imbes na pigilan tayo sa pagsisikap, ay kamukha po ni Apostol Pablo, ibibigay natin ang maximum effort natin upang maisapamuhay natin ang kaligtasan na nakamit ng Panginoong Yesus sa krus hanggang sa marating natin ang glory. Merong mga prinsipyo tayong tinignan last Sunday kung papaano tayo magsisikap na mag-grow sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Una, nakita po natin
kailangan magkaroon tayo ng awareness na hindi pa tayo nakarating sa perfection. Sa verse 12, hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na. Kailangan natin ng humility na tanggapin na marami pang mga kasalanan na kailangan nating immortify. Mga Christian graces na kailangan pang mag-grow sa ating mga buhay. Hindi tayo magiging perpekto sa mundong ito. Kaya naman, ang kaalamang ito ay magpo-produce ng dissatisfaction, banal na pagkagutom sa ating kaluluwa. Magdudulot ito ng inconvenience, ng pain, na bunga ng ating immaturity, na ito ang magtutulak sa atin na mas lalo tayong magsikap upang mag-grow sa ating pananampalataya. Sa isang tunay na mananampalataya, hindi po issue kung magsisikap pa ba siya o hindi na, ngayong sigurado na ang kaligtasan. Kung naunawaan po natin na ang isang nanampalataya kay Jesus ay merong built-in desire sa kanyang puso na nagnanais na makilala niya ang Panginoong Yesus. At ang kaalaman, pagkakilala niya sa Panginoong Yesus, ang nagbibigay ng satisfaction, ng contentment sa kanyang buhay. At dahil hindi siya darating sa punto na fully masasatisfy ang kanyang longing, makikita mo ang isang Kristiyano sa kanyang buong lifetime, palagi siyang nagsisikap. At hindi siya titigil sa pagsisikap na makilala niya ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay. Ito ang picture ng isang tunay na mananampalataya na merong longing, desire na makilala niya ang Panginoong Yesus. At the more na nakikilala niya ang Panginoong Yesus, mas lalo siyang nagugutom at mas lalo niyang dinidesire pa na makilala ang Panginoong Yesus. Isang malinaw na makikita natin sa isang tunay na mananampalataya. Hindi siya tumitigil na magsikap upang makilala niya ang Panginoong Yesus. Nararapat lamang na i-examine natin ang ating mga sarili. Nakikita ba o nararanasan ba natin ang banal na pagkauhaw kay Jesus na ito nagtutulak sa atin na magsikap na makilala ang Panginoong Yesus sa ating mga buhay sa pamamagitan ng mga means of grace. Word and prayer, public means of grace. Visible ba sa ating mga buhay ang pagsisikap na makilala ang Panginoong Yesus? Visible ba na nakikita sa atin yung desire, yung kagustuhan natin na masatisfy sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa ating Panginoong Yesus? Check po natin ang ating mga buhay. Madali po kasing i-claim na tayo ay Kristiyano. Napakadaling magbihis kamukha ng isang Kristiyano. Napakadaling sumabay sa agos. Pero ang spiritual desire na ito ang isang patunay kung meron tayong ganito na tunay nga ang ating pananampalataya. At makikita ang patuloy na pagsisikap natin na makilala ang Panginoon. Nakita rin natin last Sunday ang focus, concentration ni Apostol Pablo. Isang bagay, sabi nga, ang ginagawa ko. Nakita natin ang negative aspect po nito, na kinakalimutan niya ang nakaraan. Lahat ng nangyari sa nakaraan, mabuti man o masama, tagumpay man o pagkabigo, mabuting gawa man o kasalanan, lahat ay kinakalimutan ni Apostol Pablo.
nakikita niya ang mga ito gamit ang lente ng mabuting balita. Kaya naman, anuman ang nangyari sa nakaraan, hindi po nagpapabigat o pumipigil sa kanya na magpatuloy sa kanyang paglakad bilang isang mananampalataya. Sa ating pagpapatuloy, titignan naman natin yung positibong aspeto ng focus ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Verse 14, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang goal ng Panginoon sa ating buhay bilang mananampalataya, ang direksyon na sinusunod ng Panginoon para sa ating buhay ay ang maging kawangis ng ating Panginoong Yesus. Ito ang ating immediate goal at ito rin ang ating reward sa glory, ang maging kamukha po ng ating Panginoong Yesus. Marami po sa ating mga struggles, disappointments sa ating buhay, nag-uugat sa katotohanan na ang direction natin sa ating mga buhay ay taliwas po sa direction ng Panginoon para sa atin. Ang ating layunin, ang iniisip na layunin natin para sa ating mga buhay ay taliwas sa layunin ng Panginoon para sa atin. At kung magkaiba ang ating layunin sa layunin ng Panginoon, natural lamang na maranasan natin ang matinding struggle. Natural lamang na mahirapan po tayo. Kapag mayroong dumadaan na pagsubok, kapag tayo ay nakakaranas ng matinding pagsubok, ang main goal ng Panginoon sa atin ay makapag-respond tayo ng may kabanalan, maging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman, importante ang submission, ang pagtitiwala na alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa, paghihintay sa Panginoon na habang hinihintay natin ang kanyang kalooban ay magpapatuloy tayo na gawin kung ano ang kaya nating gawin para sa Panginoon. At kung ang ating layunin ay ang maging komportable lamang sa ating buhay, pilit nating babaguhin ang mahirap na sitwasyon natin. At mag-struggle tayo ng big time. Kasi nga, hindi po magkaparehas ang layunin natin sa layunin ng Panginoon para sa atin, ang maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. Sa ating ministry, ang main goal ng Holy Spirit ay baguhin tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, madalas kapag tayo ay gumagawa ng ministry, sa ating isipan, ang pinaka-importante ay magawa natin ang ating ministry. Ito ang pinaka-importante. Merong parte po ito. Tama, ang ganong klaseng kaisipan. Pero hindi po ang pinaka-importanting goal natin. Kung ang goal lang natin ay magawa ang ministry, gagawin natin ang ating ministry kahit na merong masira o kahit merong masaktan na hindi naman kinakailangan. Pero kung ang goal natin ay maging kamukha ng ating Panginoong Yesus, maraming pagkakataon na mas importante ang magtiis, mas importante ang maghintay, mas importante ang kapakanan ng iba, kaysa sa ma-accomplish natin ang ating ministry. At dito nagmumula ang marami nating struggles, ang ignorance natin sa kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Kaya nahihirapan tayo kapag mayroong conflict, problema sa ministry. Kasi ang gusto ng Panginoon ay i-grow tayo. I-develop ang mga Christian graces sa atin. Pero ang gusto lang natin ay magawa ang ating gustong gawin.
Kaya nagkakaroon ng matinding struggle. Sa ating Bible reading, ang goal ng Panginoon ay i-shape tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Pero madalas ang goal natin ay makaipon lamang na maraming kaalaman sa salita ng Panginoon. Kung ang goal natin ay ang maging kawangis ng ating Panginoong Yesus, ang ibig sabihin, napaka-importante na naunawaan po natin ang mga salitang binabasa natin. Napaka-importante na mag-spend tayo ng time na i-meditate ang salita na ating binabasa. Kapag sinabing meditation, ang ibig sabihin, dinadigest po natin spiritually ang salita ng Panginoon upang maging pakinabang sa ating kaluluwa. Kung ang goal natin ay Christ-likeness, mag-spend tayo ng maraming time sa prayer. Dahil sa pamamagitan ng prayer, ina-apply ng Holy Spirit sa ating mga puso ang salita ng Panginoon na ating binabasa. Pero kung ang goal lang natin ay magkaroon ng maraming kaalaman sa salita ng Panginoon, priority yung marami tayong nalalaman, nababasa, at hindi ang meditation and prayer. Kaya nagtataka tayo kung bakit walang malaking blessing sa atin ang pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Sa ating trabaho, ang main goal natin ay maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. Sa ating secular work, na makikita ito kapag sa atin na mananampalataya na mas importante sa atin na magawa natin ang ating trabaho kesa sa sweldo. Merong tamang lugar ang sweldo. Pero pagdating sa work, sa disenyo ng Panginoon, dinisenyo ng Panginoon ang trabaho para sa atin, para sa ating satisfaction. Pansinin po ninyo, mas mahirap ang walang trabaho kesa sa nagtatrabaho. Kasi ganun tayo dinisenyo ng Panginoon. At makikita mo yung sin kapag ang isang mananampalataya, mas importante yung pera kesa sa trabaho. Sa isang mananampalataya na makikita mo ang Christ-likeness, mas importante sa kanya na magawa niya ng tama ang kanyang trabaho kesa makakuha siya ng maraming salapi. Makikita rin yan sa pagkakaroon ng right balance. Kung hindi natin sinasamba ang ating trabaho, makikita mo yung trabaho natin hindi nagiging kasiraan sa ating physical na katawan, hindi nagiging kasiraan sa ating spiritual life, hindi nagiging kasiraan sa ating pamilya. Merong right balance. Kasi nga, hindi natin sinasamba ang ating trabaho. Importante na maging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus pagdating sa ating secular work. Ganon din sa ating mga relationships. Makikita ang Christ-likeness sa atin, sa ating ability at willingness na mag-sacrifice para sa ikabubuti ng ating kapwa. At hindi po ang gamitin natin ang ibang tao para sa ating personal na interest. Kung tayong mga mananampalataya, makita natin at maliwanagan ang ating kaisipan na sa iba't ibang relationships na meron tayo, ito ay opportunity para sa atin na paglingkuran at mahalin ang ating kapwa. Hindi po para gamitin para sa ating personal na interest. At kung meron tayong right perspective, meron tayong willingness na mag-sacrifice, makikita po natin, magkakaroon ng harmony sa ating mga relationships. Nag-uumpisa ang conflict kapag inuuna natin ang ating personal na interest bago ang interest o kapakanan ng iba. Ngayon natin maunawaan kung bakit si Apostol Pablo nire-require niya ang maximum effort upang maging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus. Ang pagiging Christ-like nagre-require ng spiritual strength, spiritual power. Ang pagiging kamukha po ng ating Panginoong Yesus, pagiging masipag, hindi lang po yan nakikita sa sigasig natin sa ministry.
Kasama po yan. Pero hindi po yan ultimately ang Christ likeness. Ang Christ likeness ay ang nagmamanifest sa ating buhay, ang mga Christian graces na bunga ng banal na Espiritu sa atin. At kung ma-realize lang natin, makita natin ang hinihinging Christ likeness ng Panginoon at ikumpara natin sa kung paano tayo namumuhay, sa maraming pagkakataon, ginagamit natin ang ating sariling kalakasan. Kaya walang power, kaya walang malaking pagbabago sa atin. Kaya ang maximum effort na sinasabi ni Apostol Pablo, nag-uumpisa po yan sa ating consistent at constant na daily devotion sa Word and prayer. Ang tinatarget ng ating devotion ay ang ating puso. At ang pagbabago, kailangan mag-umpisa sa ating puso't kaisipan. Kung gagawin nating priority ang Word and prayer sa ating buhay, meron tayong mga lehitimong ginagawa. Importante, pero hindi naman essential lang aalisin o itatabi natin. Kasi mas importante ang ating time sa Word and prayer. Kailangan ang maximum effort sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi po madali na maunawaan ang salita ng Panginoon. Kailangan mag-isip tayo ng malalim. Hindi madaling mag-meditate. Pag-isipan kung ano ang application nito sa atin. Mas lalong hindi po madali ang mag-pray. Sa maraming pagkakataon, kung magiging consistent tayo, maraming pagkakataon mag-pray tayo na hindi man natin nafe-feel ang Panginoon. Parang wala tayong kausap, pero kailangan nating magpatuloy. Kaya nga nagre-require ng maximum effort. At hindi rin po madali na aminin na tayo ay makasalanan, i-examine ang ating mga sarili, ibaba ang ating sarili, at i-mortify ang ating mga kasalanan, at i-develop ang mga Christian graces. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan natin ng maximum effort upang maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. Sa pamamagitan ng ating time, araw-araw, sa Word and Prayer, alam niyo po ba, babaguhin tayo ng Holy Spirit. Araw-araw sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Ito ang pagmumula ng power sa ating buhay at magmamanifest ang Christ-likeness sa atin sa pamamagitan ng mga Christian graces sa atin. Ang question sa atin, saan manggagaling ang ating motivation, ang ating power na magpatuloy na masigasig sa ating pananampalataya? Sa verse 12, basahin po natin. Sa verse 12, kundi nagpapatuloy ako upang yon ay aking maabot, kung papaanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Ang pagsisikap ni Apostol Pablo na maging kamukha ng Panginoong Yesus ay nanggagaling sa unang pagsisikap na ginawa ng Panginoong Yesus upang maabot niya si Apostol Pablo. Alam po natin si Apostol Pablo na bago siya manampalataya kay Jesus, ay masigasig siya sa pag-persecute sa iglesia ng Panginoon. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, in-invade, pinursu ng Holy Spirit, inabot ng Holy Spirit si Apostol Pablo, kaya siya nanampalataya. At ngayon, ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung paanong in-invade ng Panginoon ang aking puso, ay ganon ko rin gustong i-invade ang Panginoong Yesus. Kung paano ako inabot ng Panginoong Yesus, ganon ko rin siya gustong maabot sa aking buhay. So ang motivation niya ay ang gospel, ang mabuting balita. Palagian nating i-remind
ang ating sarili na bago tayo manampalataya kay Jesus, kumakapa tayo sa dilim. Empty ang ating buhay. Walang meaning, sinisira natin ang ating mga sarili at papunta tayo sa kapamakan. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, in-invade ng Holy Spirit, sinakop ng Holy Spirit ang ating puso. Binigyan tayo ng bagong buhay. Tayo ay nanampalataya kay Jesus. Kaya tayo binigyan ng tunay na buhay. Kaya tayo nagkaroon ng eternal life. At ito ang magbibigay ng sigasig sa atin. Kung nakikita po natin ang ating sarili na nangihina, nawawala ang sigasig, bumalik po tayo sa gospel. At ito ang magbibigay ng strength sa atin. Verse 14, ito rin ang nagbibigay ng strength, motivation kay Apostol Pablo na magpatuloy. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang pagtawag dito ay hindi lang simpleng invitation. Ito ay ang pagtawag ng Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan sa isang taong patay spiritually na tumugon sa pananampalataya kay Jesus. At ito ang naranasan ni Apostol Pablo na tinawag siya ng Diyos, at dahil tinawag siya ng Diyos, binigyan siya ng kapangyarihan na manampalataya kay Jesus. Pero sa Roma chapter 8 verse 30, hindi natatapos sa justification o pananampalataya. Ang sabi niya, at yaong mga itinalagan niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. So ang ibig sabihin, ang pagtawag ng Panginoon kay Apostol Pablo ay hindi lamang sa pag-aaring ganap, pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan, kundi hanggang sa glory. Na sinasabi po ni Apostol Pablo, tama, ang goal niya ay perfection, ang marating niya ang glory. Pero iyon po ay hindi nakadepende sa kanyang sigasig. Yun po ay nakadepende sa kung ano na ang nakamit ni Kristo sa krus. So ang ibig sabihin, merong assurance si Apostol Pablo na anuman ang kanyang maranasang paghihirap, anumang kabiguan ang kanyang maranasan, anumang kasalanan ang kanyang magawa, meron siyang assurance na sigurado niyang mararating ang glory dahil yon ay nakadepende kay Kristo na namatay at muling nabuhay. At ito ang nagbibigay ng security sa kanya upang magpatuloy sa kanyang paglilingkod at sigasig sa Panginoon. Dahil sigurado siya na mararating niya ang glory. Kung maunawaan po natin na walang anuman o walang sino man ang pwedeng makapigil sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay na mararating natin ang glory, ang assurance na ito, ang security na ito, ang magtutulak sa atin na magpatuloy. Ang ibig sabihin, madapa man tayo ay babangon kaagad-agad dahil alam natin na sigurado ang ating patutunguhan. Magkasala man tayo, magre-repent tayo at magpapatuloy tayo sa ating takbuhin. Dahil alam po natin na ang lahat ng mga ito ay kinakailangang sangkap at ginagamit ng Panginoon upang marating natin ang glory, ang Christ-likeness. Kaya anuman ang maranasan ng isang mananampalataya, kung naunawaan niya at nakatingin siya sa nakamit ng Panginoong Yesus sa krus, magpapatuloy siya sa kanyang takbuhin bilang isang mananampalataya. Sa verse 15, basahin po natin.
Sa dalawang huling bersikulo, ipinakita sa atin ni Apostol Pablo ang kanyang kaisipan, ang mindset niya bilang isang mananakbo. Sabi niya, kaya nga, tayong nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan. Yung mga matured ay magkaroon kayo ng parehong kaisipan. At kung iba ang iyong iniisip tungkol sa anumang bagay, patungkol sa dinidiscuss ni Apostol Pablo, ito rin ay ipahayag sa inyo ng Diyos. Lamang, panghawakan natin ang ating naabot na. Makikita po natin sa mindset, kaisipan ni Apostol Pablo bilang isang runner, yung mga matured na Kristiyano sa Philippi ay mag-agree sa kanyang sinasabi na hindi pa siya perpekto, hindi pa niya narating ang glory at hindi siya magiging perpekto sa mundong ito, na kailangan niyang talikuran ng nakaraan at i-focus ang kanyang energy sa hinaharap. Yung mga matured na mananampalataya ay mag-agree kay Apostol Pablo. Pero merong mga Kristiyano sa Philippi na hindi po ganon ang kanilang kaisipan. Hindi sila fully nag-agree sa kaparaanan ni Apostol Pablo kung papaano siya mag-grow bilang isang mananampalataya. At ang sabi ni Apostol Pablo, kung hindi kayo nag-agree, kayong mga immature, ang sabi nga, ang Panginoon ang magpapaliwanag sa inyo. Ang Panginoon ang magbibigay ng light sa inyo. Makikita po natin ang patience ni Apostol Pablo sa kanyang kapwa mananampalataya. Ang klase ng patience na hindi po nagpapabaya. Alam po ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay nasa proseso na binabago ng Panginoon ang bawat isa at iba-iba ang level ng ating kaalaman, ng ating maturity, ng ating conviction sa Word of God. Ang tugon ni Apostol Pablo ay ang Panginoon ang magbibigay ng liwanag sa inyong mga kaisipan. Magbibigay ito ng humility sa atin, mga kapatid. Ano man ang liwanag na meron tayong mga mananampalataya, ano man ang ating naunawaan sa salita ng Panginoon, ano man ang mabuting gawa na ating nagagawa bilang mga Kristiyano, ano mang kasalanan na hindi natin nagagawa bilang mga Kristiyano, yan po ay galing sa liwanag. Liwanag mula sa Holy Spirit. Hindi yan galing sa atin. Kapag nabibigatan tayo sa immaturity ng ating mga kapatid sa pananampalataya, mahalaga na i-remind natin ang ating mga sarili. Ano man ang alam natin at nagagawa natin, mercy lang ng Panginoon. Yan. Hindi dahil mabuti tayo, o magaling tayo, o masipag tayo. Hindi po. Dahil binigyan tayo ng light, ng Holy Spirit. Kaya nagagawa natin kung ano ang nagagawa natin para sa Panginoon. Sa ganong paraan, magiging matiisin. Hindi tayo ma-frustrate sa immaturity ng ating mga kapatid sa pananampalataya. At ipagpipray natin sila. Nabibigyan din sila ng liwanag ng Panginoon upang mag-grow sila. Dahil yun na naman ang pag-asa natin. Ang liwanag na ibinibigay ng Holy Spirit, na maunawaan po natin ang kanyang salita at i-apply natin ang kanyang mga salita sa ating mga buhay. Panghuli, ang advice ni Apostol Pablo sa mga immature sa church sa Philippi na hindi po sumasang-ayon sa kanya. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, tama, na ang kilos ng Holy Spirit, ang maturity ng bawat isa sa atin. At merong timetable na sinusunod ang Panginoon. Kaya iba-iba ang level ng ating spiritual maturity. At ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. I-practice ninyo kung ano na ang inyong alam at pinaniniwalaan sa salita ng Panginoon.
Alam niyo po ba, ito ang susi. Ito ang susi upang pagkalooban tayo ng Panginoon ng liwanag pa. Na maunawaan natin na mas malalim ang salita ng Panginoon at magkaroon tayo ng mas malaking kapasidad na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Ganito po, marami pa tayong hindi alam sa salita ng Panginoon. Marami pa tayong hindi nagagawa na dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Pero ito po ang sigurado, may sapat tayong kaalaman sa salita ng Panginoon. At ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung ano ang alam ninyo kasalukuyan, i-practice mo. Ipamuhay mo. Ano ang reason? Para bigyan ka pa ng light ng Holy Spirit. At mas marami ang iyong malaman at mas marami ang iyong i-apply na kautusan ng Panginoon. Sa John 7:7 verse 17, ito ang advice ng Panginoong Yesus sa mga nag-i-inquire na ayaw maniwala sa Kanya. Ang sabi niya, kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, kung sino man yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang sabi niya, makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos, kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus, gusto mong malaman talaga kung ano ang totoo? Magkaroon ka ng light? Ang sabi nga, sumunod ka sa kung ano ang alam mo. Gaano man kaunti. Kung sino man sinasabi ng ating Panginoong Yesus, pinapractice niya ang kaunting alam niya, alam niyo po ba, mas lalo siyang bibigyan ng light ng Panginoon. Upang mas lalong dumami ang kanyang alam, magkaroon siya ng kapasidad na sumunod pa sa ibang kautusan ng Panginoon. Sa ekonomiya ng Panginoon, kapag nagiging matapat tayo sa kung ano ang meron tayo, mas lalo tayong bibigyan. Pagkakalooban ng Panginoon. Ganito po, nag-work ang ekonomiya ng Panginoon. At kapag naman hindi tayo nagiging tapat sa kung ano ang meron tayo, alam niyo po ba, ano man ang kakaunti na meron tayo, kukunin pa ng Panginoon. Iyan ang makikita natin sa parable of the talents sa Matthew 25. Yung servant na binigyan ng 5 at nagbunga ng 5 pang talento, pinuri siya ng Panginoon. Mas lalo siyang binigyan ng marami pa. Ganon din sa pangalawang servant. Yung pangatlong servant na binigyan ng 1 at hindi siya naging matapat, anong ginawa ng Panginoon? Kung ano man ang meron siya, kinuha pa ng Panginoon at ibinigay sa merong 10 talento. Kasi yung merong 10 talento, siya yung matapat. Yung hindi matapat, kung ano man ang meron siya, kinuha pa ng Panginoon sa kanya. Ito ang prinsipyo na sinusunod ng Panginoon. Kapag nagiging matapat tayo, gaano man tayo kay mature, kapag nagiging matapat tayo sa kung ano ang alam natin, kasalukuyan, mas lalo tayong bibigyan ng liwanag ng Panginoon. Mas lalo tayong bibigyan ng kapasidad na mag-grow sa ating pananampalataya. Mas lalo tayong bibigyan ng satisfaction, contentment sa ating mga puso. Kapag naman, sa kabilang banda, nagpapabaya tayo, meron tayong alam. Pero intentionally, hindi natin sinusunod, ginagawa, pinapractice kung ano ang alam natin, ano man liwanag na meron tayo, kukunin pa, mawawala pa sa atin. Kapag tayo nagpapabaya, hindi lang tayo nagiging neutral, hindi po, nagde-decline tayo. Magiging worse tayo. So ano man ang level ng ating pananampalataya, immature ka man o mature ka man sa iyong pananampalataya, parehas lang. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, magpatuloy tayong magsikap kung ano ang alam natin kasalukuyan. Kung ano ang nire-reveal ng Holy Spirit sa atin kasalukuyan. At ang pagsisikap natin
na masunod ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng ating devotion sa word and prayer. At dahil sa pagpapasalamat, pagpupuri natin sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon, bilang tugon ay magiging masunurin tayo sa kautusan ng Panginoon, bibigyan tayo. I-bless pa tayo ng Panginoon. Mag-grow tayo sa ating pananampalataya. Hanggang sa marating natin ang glory. Kung ikaw ay nandito at walang saving relationship kay Jesus, ang panawagan ng Panginoon ay manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Ang Panginoong Jesus, Diyos na nagkatawang tao, sinunod niya ng perfect ang mga kautusan ng Diyos na hindi po natin kayang sundin. Nagbayad siya ng kasalanan sa krus bilang kahalili ng sino mang mananampalataya sa Kanya. Kaya naman ang panawagan ng Panginoon ay hindi po ang magpakabuti dahil hindi tayo mabuti. Ang panawagan ng Panginoon ay makita natin na tayo ay makasalanan at bilang kabayaran ay papunta sa kapahamakan at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya magdidepende tayo hindi sa ating sarili, kundi kay Kristo lamang sa pamamagitan ng Kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Sino man na magdepende kay Kristo lamang para sa Kanyang kaligtasan, bibigyan, libreng ibibigay ng Panginoon sa Kanya ang buhay na walang hanggan, alang-alang kay Jesus. At mag-umpisa kang dalhin ng Panginoon sa takbuhin, sa race, na maranasan mo ang spiritual maturity hanggang sa marating mo ang glory. Kaya ang panawagan ng Panginoon ay manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng wisdom sa amin, nagbibigay ng strength, nagbibigay ng power upang masunod namin ang iyong kalooban, Panginoon. At humihingi kami ng kapatawaran sa maraming pagkakataon na ang aming layunin sa aming mga buhay ay taliwas sa iyong layunin para sa amin. Kaya nahihirapan kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na maranasan namin ang Panginoong Yesus sa aming mga buhay. Ang Kanyang sweetness, magbigay ng contentment, joy, meaning sa aming mga buhay, Panginoon, upang mas lalo kaming maging masigasig na makilala pa siya, Panginoon. Maging gracious ka sa amin. Sa pamamagitan ng iyong Holy Spirit, araw-araw, nire-reveal mo ang aming Panginoong Yesus sa amin. At kapag nararanasan namin ang Panginoong Yesus, ang contentment, satisfaction, Panginoon, hindi na mahalaga sa amin kung ano ang nangyayari sa aming paligid, sa aming buhay. Dahil ang mas importante sa amin ay ang makilala ang aming Panginoong Yesus. Maging gracious ka, Panginoon, na i-grow mo ang iyong iglesia sa wangis ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen.